Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang latest na pahayag ni Attorney Salvador Panelo. Nagpaliwanag siya tungkol sa people power. Original pala ito, anti-Marcos. As early as 1965, sinimulan na nila yung seeds of people power. So na-consume lang noong 1986. 21 years daw bago nagkaroon ng People Power 1. At ngayon, sasalita na naman siya, nanawagan siya. Lumabas kayo, magparamdam, magsalita. So ano yan? People Power 3 na? Well, pakinggan natin si Attorney Panelo. Magandang paliwanag niya tungkol dyan sa People Power. Too evident to ignore. We cannot be ignoring this. Now, there are so many of you calling for people power. Yan na. Gusto nyo, alam niyo yung people power, madaling sabihin yan. But ang people power hindi yung nangyayari sa isang kiss ng mata. Ang people power noong 1965 revolution, it took us many years. I remember. Medyo nagkamali siya. 86 sana. Tama ba ako? 86. 85. 86. Sinimulan noon namin yung 1965 pa. 65. Pag-upo ni Marcos. 86 ang revolution, di ba? 1986, EDSA revolution. 65 pa ho. Nung kami mga estudyante, aktivista, nagsimula na ho kami. Kasi sa aming pananaw, sa aking personal na pananaw, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. was violating through the military and the police the rights, the human rights of the Philippines. Kaya nag-aktivista kami, di ba? Nandiyan yung Kabataan Makabayan, nandiyan yung Samahang Demokratikong Kaba-SDK, nandiyan yung itinayo kong Samahang Radikal. 1965 ako nagsimula niyan. Ganon din ang grupo nila Lilo Tayan. O biro yung 65, took us 21 years bago nabuo yung people power. Kaya hindi yung ganun kabilis, kadali. Kaya sinasabi niya, kaya tama yung sinasabi ni Inday. Sabi niya, I appreciate your calling for going to the street, EDSA. Pero ang labanan, hindi sa kalsada. Ang labanan, alam niyo na kung saan. Sa Malacanang ang labanan. Sabi ni Pero, BP. anong dapat natin gawin? Aba, dapat po natin gawin. Kahit na hindi people power, lumabas kayo. Yun. Iparamdam nyo sa mga kinauukulan na hindi pwede ang patuloy na paglabag nila sa katarapatan ng tao, ang kanilang pagsira. So, klaruhin natin ha. Kahit hindi kailangan ng people power, sabi niya. Importante lang is lumabas kayo, magparamdam, iparating ang hinaing. Kagaya yung nangyari vigil kagabi sa Veterans Medical Center. Ang daming nag-attend doon. Libo-libo. Ayun, yun ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo. Not necessarily people power. Magsalita lang, iparamdam lang ang mga hinaing. Example, yung napanood ko kanina, bagong vlogger sa United Kingdom, London. Radyo Pilipino UK. Bago pa lang, kaunti pa lang yung subscribers. Nung napanood ko, nung in-upload ko yung video niya, biglang dumami. Dumami na nag-subscribe, more than 1,000 na. Yun, nagparamdam, nagsalita. Sino pa? Si Katunying. Nakakatawa si Katunying. Kilala na pro-Marcos. Malapit na kaibigan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. O kanina lang, nagsalita na siya. Ayun ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo, magsalita tayo. Sabi ni Katunying,
talamak na o garapalan na ang korupsyon sa pamumuno ni PBBM. So, dapat magsalita ang Pangulo, ipatigil ang korupsyon, yung komisyon ng mga congressman at senador sa mga projects. Kaya kung hindi siya magsalita, ibig sabihin, kinukonsente niya ang nangyayaring katiwalian. Yun, magsalita. Hindi na kailangan ng people power. Kung ituloy natin ang pakikinig kay Atty. Sal Panelo, sabi ni Presidente Duterte, ayaw ni President Duterte ng may pagdanak ng dugo. Kaya, huwag na tayong mag-ambisyon pa ng kagaya nung noon. Basta lang magsalita lang tayo. Para yung pagsasalita natin, I hope na magbigay ito ng paggising sa katotohanan sa gobyerno na ayusin nila ang pamamalakad. Yun lang. Hindi tayo nananawagan kung ano, ayusin lang, itigil ang korupsyon, pagsilbihan ng taong bayan mo na bago sarili. Yun lang ang panawagan natin. Okay, tuloy natin pakinggan si Atty. Panelo. Sa mga karangalan ng mga inosenteng tao, ang pagpapakulong nila sa mga resource persons na wala namang kasalanan maliban sa ayaw sumagot, dahil may dahilan naman. Kasi sa ating saligang batas, pwede ka namang hindi sumagot pag ini-incriminate mo na sarili mo. Hindi mo ba? Lumabas kayo, hindi para mag-revolusyon o maging magsikat. Hindi mo yan. Yan. Klaro hindi. Hindi revolusyon. Pakita nyo, sapagkat ang pamalaan, kung sila ay maselang mag-aaral ng kasaysayan, they will learn from the lessons of the past. The lessons of history. If you're a serious student of history, you will know that people will rise in revolt the moment they see that their welfare has been organted. Tandaan nyo, the very foundation of a government, ang pinakabatayan ng isang gobyerno. Unang-una, ano ba ang gobyerno? Ang gobyerno ay nilikha ng mga taong bayan, upang siya ang maging siyang mamahala sa batas, sa mga pangangailangan ng nasa gobyerno na sinasakupan, upang tugunan ang lahat ng problema. Kaya binigyan ng kapangyarihan ang mga inihala at yung mga ninombrahan naman ng mga inihala. Yan. Kaya kung tayo ang lumikha ng gobyerno, lahat ng kapangyarihan ng isang gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan. Sa Ingles, sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. So madaling sabi, yung taong bayan, kung gusto nilang palitan ang isang sistema pampolitika, yun ay meron silang kapangyarihan at may karapatan. Pero bigyan nyo ng pagkakataon ang mga nanunungkulan. Bigyan nyo ng babala. Yun. Klaro. Pagpapatino kayo. Pagpakabait kayo. Tugunan nyo ang pangangailangan ng bayan. Sundin nyo ang batas. Dahil pag hindi, sabi nga, kung the gods wish to destroy, they first made man. Ang sino mang gustong ilaglag sa bangin at ibawon sa lupa ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan. O yan ang ginagawa sa inyo ngayon. Kaya maghunos dili kayo, pakinggan nyo ang tinig ng bayan. O yan ang tandaan. So, salamat Atty. Sal Panelo. Napakagandang kanyang advice, ano? Hindi kailangan ng people power, hindi kailangan ng revolusyon.
taong bayan lang lumabas, magparamdam, magpahayag ng kanilang hinaing na sana pakinggan ito ng gobyerno para maayos nila ang serbisyo sa taong bayan at maibalik yung dati. Ang ganda naman ng simula ng administrasyong ito, di ba? Ayun lang, masakit pangyayari dahil sa ambisyon sa politika nagkasira-sira ang kanilang mga relasyon at ang nadadamay ang taong bayan.